Magandang araw mga kaengkwentro. Ako po si Joaquin, isa sa inyong mga masusugid na taga-subaybay. Matagal ko na pong gustong magbahagi ng aking engkwentrong katatakutan, subalit ngayon lamang po ako nagkaroon ng lakas ng loob. Magsisimula ang aking kwento noong napagdesisyonan naming lisanin ng Maynila upang manirahan sa probinsya matapos akong matanggal sa trabaho. Nalulugi na raw kasi ang kumpanyang pinapasukan ko at isa ako sa mga minalas na matanggal. Mula nang mawalan kami ng pinagkukunan ng aming kabuhayan, naisip namin ng asawa kong si Mira na ito na ang tamang panahon para lumipat kami sa probinsya at simulan ang panibagong buhay. Matagal na kasi kaming pinauuwi doon ng pamilya ng aking asawa. Anila, mas okay na rin na magpatayo kami ng kahit maliit na bahay sa lupang naiwan ng tatay niya at mag-alaga ng mga hayop o magtanim ng mga gulay kaysa mga muhan sa Maynila na nauuwi lang din ng kita sa pagbabayad ng upa sa bahay. Mga anak, pagpasensyahan niyo na ang maliit na kubong napagawa namin para sa inyo. Hayaan ninyo at kapag nakapagbenta na kami ng palay, hahatian namin kayo para mapaayos at lalong mapaganda itong inyong kubo. Naku nay, sobra-sobra na po ito. Sagot ko, hinawakan ko ang kamay ng aking biyanan habang mangyak-ngiyak na nagpapasalamat. Tatanawin po naming malaking utang na loob itong pagtulong ninyo sa amin ni Mira. Ang utang na loob, magkakapamilya tayo kaya wag mong isipin yan. Ang importante sa amin, mahal mo ang anak ko at nakikita namin na inaalagaan mo siya ng mabuti at ang magiging apo ko. Okay na sa amin yun. Masipag ka naman, sadyang minalas ka lang sa trabaho pero huwag kang mag-alala. Malay mo nasa Santo Cristo ang magiging swerte mo. Siya nga naman bayaw, huwag mong isipin ginawa namin para sa iyo. Hirit ni Kuya Julius. Pero kung gusto mo talagang makabawi, pwede mo naman kaming ambunan ng kaunti kapag nakaluwag kayo. Aray ko naman, Nay! Julius, ano ba? Mahiya ka naman sa kapatid mo. Naku, Nay, tama lang naman po ang sinasabi ni Kuya. Talagang balak din po naming makabawi sa lahat ng naitulong ninyo na makapagsimula kami ng buhay dito sa Santo Cristo sa oras po na makaluwag kami. Hindi po namin ipagdadamot ang mga blessings na darating sa amin. Sabi nyo nga po, di ba, pamilya tayo, kaya sa kasaganahan o sa kahirapan, sama-sama po tayo. Naku love, tama na nga yan. Halika kayo at magmerienda na tayong lahat. Nay, kuya, parito na po kayo sa hapag. Nakabili po ako ng kakanin kay Aling Tess. May malamig din pong soft drinks. Pagsaluhan na po natin bago malusaw ng tuluyan ng yelo. Naging positibo ang aming disposisyon sa naging paglipat namin sa Santo Cristo. Bukod sa napakapayapa ng lugar, hindi rin maipagkakaila ang init ng suportang natanggap namin mula sa pamilya ni Mira. Sa kanila kasing magkakapatid, si Mira lang ang naglakas loob mag-Maynila. Doon ko siya nakilala. Dahil tuwing may okasyon lamang na uuwi sa kanilang probinsya, sa kanilang magkakapatid, kay Mira sila sabik na sabik lalo na ngayong ipinagbubuntis niya ang aming magiging unang anak. Sa umpisa, naging masarap ang naging buhay namin dito sa probinsya. Malinis ang hangin, masarap ang pagkain, at payapa ang buhay sa bukid. Nakakuha ko ng ekstrang trabaho sa isang talyer malapit sa amin, habang katuwang ko sa pagtatanim at pag-aalaga ng baboy si Mira. Sa madaling sabi, sa loob ng 2 buwan, tuluyan na kaming nakapag-adjust sa bago naming buhay. Ang hindi namin alam, dito na pala magsisimula ang pinakamadilim na bahagi ng aming buhay. Isang araw, may ipinagtapat sa akin si Mira habang kumakain kami ng agahan. Love,
Anong oras ka pala makakauwi mamaya? Alas 5 pa rin. Bakit, love? Kasi napabuntong hininga si Mira. Baka pwedeng umuwi ka ng mas maaga. Kahit mga alas 3 o kaya alas 4. Para maaga-aga ka ring makakauwi dito sa kubo natin. Nakita ko ang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Naalarma naman ako. Bakit, love? May problema ba? Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Tumungo si Mira habang pinaglalaroan ng kanyang mga daliri. Kitang-kita ko rin ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Kapipilit ko, tuluyan na niyang ipinagtapat ang kanyang agam-agam. Sa tuwing lumulubog na ang araw, napapansin ko na may palaging isang lalaki na nakatayo sa harap ng kubo natin. Nakasuot siya ng itim na kapote at tila ba laging sumusunod sa akin kahit saan ako pumunta. Minsan naman, parang roba ang suot niya. Sa simula, iniisip ko na baka nagkakataon lang o isa lang sa mga malalayong kapitbahay natin. Pero hindi eh. Habang tumatanggal, napapansin ko kasing papalapit na siya ng papalapit. Dati-rati, nakatayo lang siya dun sa puno ng mangga sa may duluhan. Pero ngayon, tuwing makikita ko siya, nandun na siya tumatayo sa may puso sa tabi ng santulan. Natatakot na kasi ako eh. Ano? Bakit mo lang yun sinabi sa akin? May halong inis kong wika. Ayaw ko kasing mag-alala ka. Saka ang ganda kasi ng trabaho mo kay Mang June. Ayaw ko namang mag-resign ka agad. Lalo na ngayon na manganganak na ako. Magbuhat ng araw na yun, pinakausapan ko si Tutoy, isa sa mga binatang anak ni Kuya Julius na samahan si Mira tuwing hapon habang naghihintay sa akin pa uwi. Pumayag naman ang bayaw ko lalo na at pareho kaming nag-aalala sa kaligtasan ni Mira. Simula nang gawin namin yun, hindi na daw nagpapakita kay Mira yung lalaking nakaitim na roba. Kaya naman kahit papano, napayapa na rin kami. Hanggang sa tuluyan ng nanganak si Mira ng isang malusog na batang babae na pinangalanan naming Miracle. Naging payapa na ang lahat sa nakalipas na 3 buwan. Hanggang sa sumapit ang ika-4 na buwan ni Miracle. Noong gabing yun, napansin kong bumangon si Mira mula sa kanyang pagkakahiga at lumabas ng aming kwarto. Dahil nga hating gabi, naisip kong baka iihi lamang siya. Subalit imbes na magpunta sa banyo, nakita ko siyang tinanggal ang lock ng aming pintuan at tuluyang lumabas ng bahay. Sinundan ko siya upang tanungin kung saan siya pupunta, subalit ang naging rason naman niya, hindi niya daw alam kung saan siya pupunta at kung paano siya napunta sa lugar na iyon. Hindi rin niya matandaan kung bakit siya bumangon. Naulit pa ito ng ilang gabi hanggang sa nagpasya na kaming magpa-check up sa doktor. Nag-i-sleepwalk po ang asawa ninyo. Ito yung kondisyon kung saan bumabangon na lamang ang isang tao habang siya ay natutulog. Ang mga nag-i-sleepwalk, walang naaalala sa mga nangyayari sa kanila dahil technically, hindi naman sila gising at hindi rin gising ang diwa nila. Isa sa mga posibleng dahilan ay ang panganganak ng misis nyo o yung tinatawag na postpartum period. Ganun ba, Dok? Ano po ba ang posible nating gawin? Narito ang ilan sa mga gamot at vitamins para sa kanya. Kaya mag-alala, safe naman ito sa mga nagpapadede. Naku po, Dok, marami pong salamat. Subalit sa kabila ng mga niresetang gamot, nagpatuloy sa paglalakad sa gabi si Mira. Sa paglipas ng panahon, mas lalong nagiging mapanligaw ang kanyang paglalakad sa gabi.
Lumalala na rin ito sapagkat kung dati ay naglalakad lamang siya ng wala sa kanyang diwa, ngayon ay nagsasalita na rin siya na parang may kinakausap sa tuwing sinusumpong siya. Sinasabihan ko na rin ang biyanan kong babae at ang kanyang mga kapatid ukol sa sitwasyon naming dalawa. Maging sila ay saksi sa kakaibang ginagawa ng aking asawa tuwing gabi. Hanggang sa napagdesisyonan na namin na itali siya sa aming kama sa tuwing kami matutulog upang hindi na siya makalabas habang natutulog siyang naglalakad. Noong gabing yun, kampante akong natulog sa tabi niya dahil alam kong hindi na makakabangon pa si Mira mula sa aming kama. Subalit naalimpungatan na lamang ako bandang hating gabi na wala na siya sa aking tabi habang umiiyak ang aming sanggol na anak. Lumabas ako ng kwarto habang bitbit ang aming anak. Sinilip ko siya sa sala subalit wala siya roon. Nagpunta rin ako sa kusina subalit walang Mira na sumalubong sa akin. Doon ko napansin na nakaawang ang pintuan namin sa likod. Kinabahan akong lumabas at natanaw ang aking asawa na nakatayo sa may damuhan di kalayuan habang may kausap na lalaki. Nakasuot siya ng puting gown habang kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan ang mga alahas niyang suot. May suot din siyang belo na animoy pangkasal at isang gintong korona na napapalibutan ng mga nagagandahang mga bato. Ganun na lamang ang panghihilakbot ko nang mapagtanto ko kung sino ang kasama niya. Nakarobang itim ang lalaki habang hinahaplos ang pisngi ng aking asawa. May suot din siyang korona, katerno ng suot ni Mira. Kulay dugo ang kanyang mga mata at may makapal na kilay. Puno ng balahibo ang kanyang braso at may makapal at lagpas balikat na buhok. Ang aking asawa naman ay nanatiling walang alam sa nangyayari. Nakatitig lamang siya sa mukha ng lalaki nang walang anumang emosyon. Sa puntong yon, alam kong may balak siyang masama kay Mira. "Mira! Gumising ka, Mira!" Sigaw ko. Gustuhin ko mang lumapit papunta sa kanila, subalit sa tuwing hahakbang ako paabante, napapansin kong lumalayo ang distansya nila mula sa amin. Tumitig sa akin ang misteryosong lalaki at pumisi. Hinalikan niya sa noo ang aking asawa habang nakatitig pa rin sa akin. Subalit nang ibukan niya ang kanyang bibig, lalo akong natakot sa kanyang winika. "Kukunin ko na si Mira! Isasama ko na siya sa aming kaharian!" "Wag! Huwag mong gawin yan! Mira! Mira! Gumising ka! Lumaban ka!" "May pangako kami ni Mira sa isa't isa. Narito ako upang tuparin ang sumpaan naming dalawa. Kinukuha ko lang kung ano ang sakin." "Mira! Gumising ka, Mira! Huwag kang sumama sa kanya!" Wala na akong nagawa kundi sumigaw at magmakaawa. Sa kalagitnaan ng gabi, umalingaw ang kanyang tinig na animoy nanggagaling sa lupa. Unti-unti na rin sila lumalakad papalayo, papunta sa direksyon ng puno ng mangga na nasa duluhan. Nagpapanik na ako dahil anumang sandali alam kong tuluyan na silang mawawala sa aking paningin. Tuluyan ang may sasama ng engkanting yun ng aking asawa sa mundo na kanyang pinanggalingan. Tuluyan na bang makukuha ng kung anong halimaw na yon ng aking asawa? Anong gagawin ko? Kung nais ninyong magbahagi ng inyong hindi makakalimutang engkwentro tungkol sa mundo ng kababalaghan at katatakutan, mag-email lamang kayo sa encuentropcs@gmail.com. Ang mapipiling kwento ay mapifeature sa aming susunod na video at mananalo ng kaukulang premyo. Huwag niyo rin kalimutang mag-like, share at subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pang engkwentrong kilabot at